Magandang araw and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Truth Encounter Media at welcome sa bagong video natin for today na isa na namang very interesting. Marahil nagtatanong tayo kung saan galing itong mga bacteria, itong mga viruses, itong mga fungi, itong mga other microorganisms. Sila ba ay nilikha ng Diyos? O sila ba ay likha ng Diablo? O sila ba ay tipong tumubo na lang at nag-thrive at naging bahagi ng mga sinasabi nating evolution? So alamin natin sa video ito ang tungkol sa bacteria, viruses at iba pang mga microorganisms. Truth Encounter Media. So ang mga virus, mga kaibigan, at bacteria, fungi, at iba pang mga microorganisms, ay sila ba ay bunga ng sumpa ng Diyos? Mula nung nagkasala si Adan at Eva doon sa Garden of Eden, bibigyan natin ito ng masinsinang talakayan, gamit of course ang siyensya at ang Biblia. So sa unang segment ng vlog na ito, ano ang microorganism? Sa scientific overview o base sa siyensya, ang microorganisms ay mga nilalang na sobrang liit. Kaya nga micro, maliit. Kaya hindi nakikita ng mata. Kabilang dito yung mga bacteria, yung mga viruses, fungi, yung mga protozoa, and archaea. So these are the microorganisms that are not seen, o hindi natin, not visible to our naked eyes. Kailangan gamitan natin ito ng mga microscopic devices like yung mga compound microscope, yung iba ginagamit electron microscope. So ito yung mga bagay na kailangan gamitin upang makita dahil sa sobrang liit. At ayon sa siyentipiko, karamihan daw sa mga microorganisms ay hindi nakasasama. Yes, mga kaibigan, kasi pag narinig nating microorganisms, bacteria, fungi, negative agad yung ating connotation. Pero ayon sa siyensya, karamihan ay hindi nakasasama. At ang ilan pa nga ay mahalaga sa buhay ng tao at kalikasan. Halimbawa, yung mga bakterya na natatagpuan sa ating tiyan o yung tinatawag na gut microbiome. Ito, tumutulong siya sa digestion natin at immune system. Halimbawa, yung Yakult. Kung kayo po'y mahilig dyan, maliit pa ako, may Yakult na. Ito po ay good bacteria. Ito ay lactobacilli, na tinutulungan yung ating digestive system. Halimbawa rin yung fungi na kung saan yung penicillin, kung familiar kayo dyan, ay natuklasan o nabuo yung antibiotics mula sa fungi. At yung viruses naman ay may mga ginagamit ngayon, kagaya ng mga sa gene therapy at cancer treatment, ginagamit po yung viruses. Katunayan yung mga vaccines nga, mga kaibigan, yung mga tinutukoy natin gaya ng mga vaccines ng mga nakaraan, ay nagmula po yan sa mga viruses or bacteria na ang ginawa po sa kanila ay yung parte nila, yung ilang bahagi nila, o yung sila mismo ay pinahina itong mga bacteria at mga viruses na ito at yung mga parts nito ay antigens sa ating katawan na nagtitrigger sa ating immune system na magkaroon ng response without causing illness. So hinahanda nito yung ating katawan to fight off o lumaban dun sa mga viruses and bacteria against future infections at saka mga iba pang mga pathogens na pumapasok sa katawan natin. So in other words, mga kaibigan, hindi lahat ng microorganisms ay masama o nakasasama. So sa segment 2 natin, mga kaibigan, ayon sa Biblia, bunga ng sumpa ang mga ito. So kung babalikan natin ang sinasabi sa Genesis chapter 3 verses 17 to 19, matapos ang pagkahulog ng kasalanan, verse 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Genesis 3 verses 17 to 18. So dito makikita natin, mga kaibigan, na isinumpa rin ng Diyos ang kalikasan. Hindi lang ang tao. Kaya mula noon ay nagsimula ang paghihirap. Ang trabaho sana is hindi sana parusa. Dahil yan ay kung saan mo kukunin yung mga pagkain. Gaya nila Adam and Eve dun sa Garden of Eden na sila ay halos walang ginagawa.
Hindi nila wino-worry kung saan nila kukunin pagkain nila. Malamang sa mga puno, pinipitas lang nila or gulay. No, hindi sila kailangan magtrabaho. So, sinabi rito, paghihirapan mo ang iyong kakainin. Paghihirapan mo nga, halimbawa, magbubungkal ka ng lupa. Hindi rin madali dahil pinatigang, no? May mga adobe, may mga bato-bato, at sa sikat ng araw, sa init ng araw, ikaw ay magbubungkal at magtatrabaho. Gaya ng mga nararanasan na nagtatrabaho sa hirap ng panahon ng sikat ng araw, na kahit sabihin natin yung iba ay nasa opisina lang, pero tagtad naman ang trabaho, stress, pagod, no? Yung iba puyat. Kailangan nila ma-fulfill yung mga requirements o yung mga trabaho nila, minsan dinadala sa bahay. Kaya ang tanong, kasama ba rito ang pagkakaroon ng sakit o yung pathogens na nagkukos ng sakit sa tao at pagiging mapanganib ng ilan mga microorganisms? Ayon sa Biblia bilang clue, sa Genesis chapter 1 verse 31, bago ang kasalanan, sinabi ng Diyos, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Diyos mismo nag-confirm na nakita niya yung ginawa niya na napakabuti. So saan galing itong mga bad bacteria, viruses, and fungi na nakasasama sa kalusugan ng tao at kalikasan? So ibig sabihin mga kaibigan, lahat ng nilikha kabilang ang microorganisms ay originally good. Pero ito yung buntot niya. Sa segment 3, ano ang nangyari pagkatapos ng kasalanan? Yan ang tanong mga kaibigan. Biblical consequences after the fall or after Adam and Eve sinned when they disobeyed God. Nang pumasok ang kasalanan, pagkatapos nikain ng Diyos na nagkasala si Eva at Adan nung tuksuin sila ng Diablo at pumasok ang kasalanan, hindi lang ang tao ang naapektuhan mga kaibigan, kundi ang buong sangnilikha o yung buong mundo naapektuhan mga kaibigan. Sabi pa nga ng ibang scientists o mga ibang scholars, pati yung labas na kalawakan is naapektuhan din. Sabi sa Roma 20:22, sapagkat ang sannilikha ay napailalim sa walang kabuluhan, ang buong sangnilikha ay dumaraing at naghihirap na parang isang nanganganak. So yun po ang nangyari sa atin. Mula nung nagkasala si Eva, nagkaroon ng kaparusahan, sinumpa ang tao, ang ground, at kung ano-ano pa. Kaya ito ang nangyari sa atin. Nagkaroon ng mga sakit, bad bacteria, kaya nga ang tao ay mamamatay. Kasi sabi ng Diyos, huwag mo kakainin yung bunga. Sabi kay Eva at Adan. Pero anong ginawa nila? Kinain pa rin. Matigas ang ulo. Dahil sabi ng Diyos, kapag kinain mo ito, mamamatay ka. Dalawang uri po kasi ang kamatayan na yon. Isang physical at spiritual. Malamang ang tao na hindi dapat mamamatay physically. Pero kinain nila. So magkakaroon ng sakit, magkakaroon ng mga viruses, bacteria, na sanhin ang kamatayan ng tao na siyang ikamamatay niya. Maging yung mga cells natin marahil ay nakorrupt kasi thousands of cells are dying every second or every minute. No? Kaya yun ay bahagi ng pagkasira ng perfect na creation ng Diyos. Ayon kay Pablo, ang buong kalikasan ay naapektuhan ng kasalanan. Posibleng dito na rin pumasok mga kaibigan, yung mutation ng ilang microorganisms para maging pathogenic o mapaminsala. Nakita natin, narinig natin yung mutation ng mga microorganisms na dati ito lang siya. Naging SARS, naging COVID, iba-iba siya, nag-mutate siya at nagbuo ng panibagong pathogens. At segment 4, ano ang sabi ng siyensya tungkol sa pagbabago ng mga microorganisms o yung sinasabi nating mutation? Ang mga virus at bacteria ay nag-mutate. Ang kanilang mga gene ay pwedeng magbago at mag-adapt depende sa environment. So para silang mga survival, nagtathrive sila depende sa environment. Halimbawa, ang harmless bacteria ay pwedeng maging pathogenic dahil sa genetic mutation or horizontal gene transfer. May mga virus na dati ay hindi nakakahawa sa tao, pero ngayon ay kaya na posibleng zoonotic in origin na maari daw nagmula sa hayop. Hindi dahil sa inherent evil sila, no? Ibig sabihin, likas na, nandyan na talaga mula ng nilikha. Hindi po, kundi dahil nagbago sila sa paglipas ng panahon. Consistent ito sa idea ng fallen creation sa Biblia. Ito po yung nag-start nga nung nagkasala si Adan at Eva. At everything has fallen from that moment on until now. Sa segment 5, sumpa ba o disenyo pa rin ng Diyos? So ngayon, tanong natin ulit mga kaibigan, ang mga microorganisms ba ay sumpa ng Diyos?
Sagot natin, bilang ako, isa sa nag-aral ng theology, ako po ay graduate ng Bachelor of Arts in Theology, at maliit pa ho ako ay nag-aaral na ako ng Biblia, 6 years old, onwards, no? At marami na po tayong narinig ng mga scholars na basa at narinig na nag-preach, nakita at nasaksihan yung kanilang mga turo at narinig patungkol sa Biblia. At sa aking opinion, ang microorganisms ay bahagi ng original na disenyo ng Diyos. I'm talking about the original microorganisms, yung mga mabubuti, viruses, bacteria, yung fungi and others. They were created na hindi dapat harmful. Napakabuti ng Diyos ayon sa Genesis. Ngunit ang pagkasira ng ugnayan ng tao sa Diyos ay nagdulot ng pagkasira sa buong kalikasan na nagbunsod ng pagiging mapanganib sa ilan sa mga ito. Gaya ng mga nasaksihan natin. No, pag sinuri ka ng doktor na ang cause ng yung sakit ay of course nag-derive originally, kung babalikan ititrace sa bacteria or sa virus. So sa madaling salita, nalaman natin mga kaibigan na hindi sila sumpa mismo, kundi naging bahagi sila ng consequence ng kasalanan. Kapag nagkasala si Eda at Adan, ito ang magiging consequence o magiging bunga. At sa kabila ng lahat, ginamit pa rin sila ng Diyos para sa kabutihan, sa medisina, sa kalikasan at siyensya, mga vaccines, antiviruses, at kung ano-ano pang panglaban o pangontra sa mga sakit na sanhi ng virus in nature or bacteria in nature or fungi or any form of microorganisms. At segment 6 mga kaibigan, may pag-asa pa ba? Sa theological insight o sa opinyong pang-spiritual o ng Biblia, ayon sa Revelations 21:4, papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, lungkot, iyak o sakit. Dahil ng mga ito, mga kaibigan, mga nararanasan nating sakit, cancers, tuberculosis, meningitis, liver problem, yung mga brain, and so on and so forth, ay yan ay nagmula sa mga microorganisms na harmful. At yung iba ay hindi naman harmful, pero nag-mutate sila and they became harmful in nature. At yung iba naman is hindi naman nakakahawa, and then until they mutated. At isa pang magandang balita mga kaibigan, lahat tayo mamamatay. Wala na tayong magagawa, no? That's the reality, so let's accept the fact. Dahil sa nagkasala si Eva at Adan, tayo tuloy ay nagsuffer. Ngayon, may pag-asa pa rin mga kaibigan, kasi pag namatay tayo, sa kabilang buhay ay may bagong langit at bagong lupa. Wala nang sakit, wala nang virus or bacteria, and any forms of microorganisms. O kasamaan, wala nang patayan, wala nang kung ano-anong uri ng krimen. Ibig sabihin, ang mga pathogens ay bahagi lang ng pansamantalang mundo. Yung mundo na na-corrupt, kung tawagin. They were originally harmless, but when they were corrupted, naging harmful sila. So bilang pangwakas kaibigan, ang mga virus, bacteria at iba pang hindi direktang sumpa, kundi bahagi ng dating mabuting nilikha ng Diyos na naapektuhan ng kasalanan. Sa kabila nito, ginagamit pa rin niya para sa kabutihan. No? Kaya yung mga virus and bacteria, kukuha sila ng ilang parts nito o ito mismo at gagawin nila tong ineffective o tatanggalin nila yung bisa nito at yun ang gagawing vaccines. So isang patunay na ang Diyos ay may plano ng pagtubos, hindi lang sa tao, kundi sa buong sangnilikha. Ikaw sa tingin mo kaibigan, sumpa ba ang microorganisms o paalala ng mas malaking kwento ng pag-asa? So comment down below your opinion sa ating video ngayon. At don't forget to like this video kung nagustuhan mo. Please share this para malaman ng iba ang tungkol dito. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and please choose all. Hanggang sa muli, patuloy tayong bumase sa mga faith-based discussion. Ako si Mark Narboneta at ito ang Truth Encounter Media. Hanggang sa muli. Truth Encounter Media.